Makakausap po muna natin ang kinatawan ng Akbayan Party List. Kasama ho natin si Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Magandang araw ho sa inyo, Kong, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Weber. And thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Kamusta ho kayo? Kamusta ho ang Kongreso ho ngayon o ang House of Representatives? Ah, Nitong nakalipas na linggo, ang isa po sa pangunahing balita ho natin, yung pong kautusan ni Pangulong Marcos na magkaroon ng lifestyle check. Ano hong take ho ninyo dito, dyan sa Akbayan? Magandang maganda yan na magkaroon tayo ng lifestyle check, pero ang tanong ay doon lang ba matatapos? Dapat may mapanagot dito sa mga nakikita natin na malalaking anomalya sa flood control projects. Kaya nga tayo may batas ay para magkaroon ng pananagutan. Ang nangyayari, ang nakakalungkot lang ay may batas nga, pero wala naman tayo nakikitang may napapanagot at napaparusahan. Kailangan na hindi lang ito maging halimbawa ng expose, kung hindi maging halimbawa ng may maparusahan dito sa mga lagay na ito. Ano pong suggestion ninyo, Kong? Magkaroon po ng isang separate body o isang task force na magsasagawa ng lifestyle check o pumili na lang po ng isang government entity or office? Well, sa totoo lang, dapat matagal nang ginagawa yan ng Office of the Ombudsman. Kaya nga meron tayong ombudsman at ako'y nagtataka na kumbaga parang nakalimutan na yata gawin ang mga lifestyle check na dati naman talagang ginagawa yan na sa isang regular na basis. At hindi lang naman lifestyle check ang maaring at dapat gawin ng iba't ibang mga opisina natin, kasama na doon ang ombudsman. Kung hindi, pati na rin yung pag-check sa mga social media platforms, sa Facebook, sa IG, kung ano-ano mga pinopost ng hindi lang ng mga opisyal, kundi pati mga anak at kamag-anak nila. Dahil doon natin makikita kung talagang sila'y nabubuhay sa loob ng kinikita nilang sweldo o kaya sila'y nabubuhay doon sa ibang klaseng kita na nabubulsa na lang. And since sabi nga ho ninyo, parang nakakalimutan na po ng ombudsman ang trabaho niya, kailangan ho bang gumawa ng task force o isang commission para ho magsagawa ng check? Dapat ang susunod na upong ombudsman ay gawin lahat ng trabaho niya na tila nakalimutan nitong dating ombudsman. Hindi lang po lifestyle check yan, kundi mismo yung pag-iimbestiga sa iba't ibang mga departamento, lalong-lalo na yung alam natin na maraming kalokohan na nangyayari. Nandiyan yung DPWH, nandiyan yung Bureau of Customs at iba pang mga ahensya na matagal nang alam ng ordinary mamamayan, nagkakaproblema tayo dyan. Pero hindi naman naiimbestigahan. Aanhin pa natin ang batas kung wala naman siyang ngipin. At isa pa po ay actually kung titingnan natin yung ibang mga ahensya, halimbawa ang DOF, ang Department of Finance, meron siyang RIPS, yung Revenue Integrity Protection Service. At ang ginagawa nito ay tinitingnan nila, chine-check nila lifestyle at iba pa para maging sandata laban sa korupsyon. Hindi kaya dapat sa DPWH ay meron din tayong ganyan na mismong isang opisina sa loob nito na talagang hindi mabibili, na talagang ang trabaho lang nila ay siguradong malinis at maayos ang trabaho ng lahat ng empleyado at opisyal ng DPWH. Ang sabi ho nitong si dating Commissioner Heidi Mendoza, sa isa pong interview noong pong una hong nagsagawa sila ng lifestyle check noong panahon po ni dating Pangulong Gloria Arroyo, na di-dismiss lamang daw ho yung kaso dahil nga ang nagiging basis ay yung pong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, or yung kilala sa tawag na SALIN, para sa mga hindi ho maipaliwanag na yaman. Ang laging rason daw ho dito, kung nakakalimutan daw ho ng mga opisyal na ilagay yung mga natukoy na kayamanan, kasi pwede pa rin daw palitan yung nilalaman ng SALN sa isang pagkakataon or once. Paano ho natin maayos ang problemang ito kung sakasakali kasabay po ng isasagawa muli ng malawakang lifestyle check? Well, unang-una, depende yan kung ano ang batas na gagamitin para habulin sila at panagutin sila. Kung sa SALN yan, tama si dati Commissioner Heidi, may mga butas pa yan na dapat takpan itong maamendahan natin, itong mga batas natin SALN para wala nang lusot-lusot ang mga yan. Pero kung sa issue po kasi ng ill-gotten wealth, hindi lang naman SALN ang maaring gamitin .
marami pa pang paraan para maipakita na talagang sobrang-sobra ang kayamanan nila kung ikukumpara natin sa kinikita nila o sa mga sweldo na kinikita nila. At hindi lang naman yon, marami pa rin tayong mga batas na nandyan po yung Plunder Law, nandyan yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nandyan din mismo yung iba't ibang provision din ng Republic Act 6713, yung Code of Conduct, maaring gamitin laban sa kanila. Yung isa rin po natin panawagan ay kailangan lagyan pa natin ng ngipin ang ating yung batas laban sa corruption, dahil alam po ninyo, mga 1950s pa yan na ipasa. Ang bababa na ng mga parusa dyan. Dapat taasan natin lalo yung mga parusa po dyan. At meron pang isa maaring gamitin ng ating pamahalaan. Yan po yung tinatawag na civil forfeiture proceedings. Ibig sabihin nun, kung may makita halimbawa ang Solicitor General na ganon, meron siyang mga sobrang daming kayamanan, hindi nakukuha sa kanyang kinikita sa sweldo niya, ay pwedeng ikunin yung perang yun at ibalik sa pamahalaan. Alright. Balik po tayo kung doon sa nababanggit po ninyo na pagpapanagot kung sakali, gaano po ba kalawak yung police power dapat po ng Lupon o anuman pong mga tanggapan ng gobyerno laban doon sa mga opisyal na nababanggit nyo din po na nakikitaan na biglang lumobo po yung kanilang yaman ko? Dapat hanggang sa makasuhan sila at parusahan sila, mahatulan, masentensyahan. Yan ang hinahanap ng matagal na ng sambayan ng Pilipino. Kasi ang nagiging problema natin, nadyaryo nga, nararadyo, nagiging malaking balita, tapos nakakalimutan din. At wala naman nangyayaring parusa o pananagot. Dapat ito, dahil kitang-kita naman natin, isipin ng lahat ay bilyon-bilyones ng pera ng taong bayan ang nawawaldas at kung saan napupunta kani-kanino mga bulsa. Kung ano-ano mga pinagbibili ng perang yan, kaysa Hermes na bag, kaysa ilang milyon na relo, dapat matapos na tayo dyan. Kailangan may masampulan at hindi lang isa, kundi maraming masampulan para matuto ang mga opisyal natin na dapat Alright. May pangamba nga po kong na baka ma-weaponize daw po itong lifestyle check at gamitin para iharas po yung mga kalaban sa politika. Ano pong take nyo naman po dito po? Sa tingin ko, ang lifestyle check kasi hindi naman ma-weaponize yan dahil lahat ng mga opisyal, anuman ang kulay nila sa politika ay dapat malinis, dapat maayos at yung kanilang pamumuhay ay sang-ayon sa kinikita lang nila. Kaya kahit sino man, kumbaga, matamaan ay huwag magalit, bato-bato sa langit dahil lahat naman ng opisyal ay dapat susunod sa batas. Ngayon, tama naman na maaring gamitin yun. Halimbawa, ang tutukuyin lang nila yung mga nakikita nilang kalaban. Doon naman, marami naman po sa amin ang magsasalita at sisigaw na hindi naman tama yun. Dapat patas-patas ang paggamit ng batas para sa lahat. Balikan ko lamang din kung itong naging expose po dati ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nabanggit po kasi niya na may mga kontraktor dati na naging congressman. Tapos congressman, naging kontraktor po. So kung sakaling magkaroon po ng lifestyle check, saan natin po idodraw yung linya po dito? Lalo kung maging retroactive po yung gagawin pong lifestyle check ko. Baka maganda po na magkaroon tayo ng requirement sa COMELEC na kung sila ay dating kontratista, pag-file nila ng Certificate of Candidacy, dapat i-disclose na nila yan para alam ng lahat ng botante, alam ng lahat ng mamamayan na kung sino yung binoboto nilang kandidato, ay ano pala ito dati palang kontraktor ito, baka naman may mas mainam tayong mabobotohan kesa dyan. At dahil ngayon na talagang lantad na itong isyong ito, tingin ko mas bukas na, mas mulat na ang kaisipan ng maraming botante ngayon na huwag silang boboto dun sa mga ganyan, kung gumagamit ng kanilang kapangyarihan para isulong ang pansariling interest lang. Okay. Kong, maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Hanggang sa mga susunod na araw na kayo po aming makausap, ingat po kayo, Kong. Si Congressman
Cheljok, no, ang kinatawan po ng Akbayan na Party List, mga kabombo.